Good day mga kamaming sir, welcome once again to my YouTube channel, Sir Edgar's TV. And for today's vlog ay i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang unang YouTube sahod ko. Yes, mga kamaming sir, for the very first time ay natanggap na natin ang unang sweldo natin kay YouTube. Today is March 2, 2024 at na-withdraw nga natin kaninang umaga ang una nating salary kay YouTube na mamaya ay i-reveal ko sa inyo kung magkano. Actually mga kamaming sir, August 2023 pa lamang ay nag-qualify na tayo for YouTube monetization program. So nag-fill up tayo noon ng forms kay Google AdSense para mapadalhan na tayo ng ating PIN number via mail. Kaya na siyang gagamitin natin sa pag-verify ng ating account kay Google AdSense mismo. Sa kabisihan ko na hindi ko na naalala na ilang buwan na pala nakakalipas at di pa pala dumarating yung aking PIN number dito sa bahay. So dito pala sa lugar namin, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi nakakarating basta-basta. Okay, sa mga kabahayan yung mga sulat galing sa local post office. Or kung makarating man, mga ilang buwan siguro ang lilipas bago ito madala doon sa mismong may-ari ng sulat. So kapag gano'n, yung AdSense PIN pala, kapag hindi nakarating mismo doon sa pinadalhan ay maaaring ito pala ay maibalik sa Malaysia International Hub ni Google or hindi rin natin alam kung saan na nakarating yung ating AdSense PIN noon. Bali, ang ginawa ko, nag-request ulit ako ng panibagong PIN kay Google AdSense noong Saturday, January 6, 2024. So nabasa ko doon sa site ni AdSense na within 3 weeks ay dapat ay nakarating na sa akin ang aking AdSense PIN. So, tinandaan ko talaga yung petsa na ikatlong week, okay, ng pagdating ng aking AdSense PIN via mail. So, hindi ko na hinintay pa na i-deliver dito sa bahay yung AdSense PIN ko, kaya ako na mismo ang siyang kumuha o nagpunta at kumuha doon sa aming local post office. At doon, hinanap ko yung AdSense PIN ko doon sa napakaraming AdSense PIN, mga ganito, mga 2 inches siguro yung kapal. Okay, ng mga AdSense PIN doon ng iba pang mga YouTubers. At nananalangin ako habang binubuklat ko, habang tinitingnan ko yung mga AdSense PIN doon na sana ay nandun na talaga yung aking AdSense PIN. At swerte naman, pangatlo doon sa dulo ng napakakapal ng mga AdSense PIN na yun ay nakita ko yung aking AdSense PIN. So pagdating ko dito sa bahay, agad-agad kong in-encode yung aking PIN kay Google AdSense, and from that, nag-start na mag-generate ng income ng dollars, take note, okay, ang aking YouTube channel. Actually mga kamaming sir, hindi naman talaga ako consistent sa pagka-create ng mga videos or ng aking mga content na ina-upload kay YouTube. Pero meron akong isang klase na video tutorial na kung saan ay nagba-viral until now. Okay, ito ang aking dance tutorial na Karinyosa. Ito talaga ang nagdala sa akin sa tagumpay. So from that, sinipagan ko pa ulit yung paggawa ng mga videos. At kahit papaano ay naire-recommend ni YouTube lagi sa aking mga viewers. Okay, yung aking mga gawang videos, maging sa aking mga subscribers. Ano nga ba ang dapat gawin kapag na-monetize na kay YouTube? Meron tayong step-by-step procedure na dapat na gawin kapag tayo ay nag-start ng mag-monetize kay YouTube. The first step is, you must accept the YouTube Partner Program terms. Ito yung partnership ni YouTube sa mga advertisers para malagyan ng ads ang mga videos mo at mag-umpisa na itong kumita. So, bago mo i-accept ang YouTube Partner Program ay syempre, dapat ma-reach mo muna, okay, yung minimum requirement ni YouTube. At ano nga ba itong mga minimum requirement na ito ni YouTube? So, YPP requirements. Una, dapat you must be a good citizen in the platform. Dapat siguraduhin mong wala kang community strike, wala kang copyright strike, at wala kang mga nire-reuse na videos na ina-upload mo sa sarili mong channel. Second requirement ay dapat meron kang at least 1,000 subscribers. And the last requirement ay dapat meron kang 4,000 accumulated watch hours. Ibig sabihin ay dapat na umabot ng 4,000 hours ang itinagal ng panonood ng mga viewers mo sa lahat ng mga videos mo para makapasok ka sa YPP program. Kaya nga, napaka-importante mga kamaming sir, ang pag-create ng mga quality videos. Okay? Para ma-encourage syempre yung mga viewers mo na panoorin ang mga videos mo mula umpisa hanggang sa ito ay matapos. O kaya naman, dapat umabot ng 10 million views
Okay? Ang mga YouTube Shorts mo. Okay, pangalawang dapat gawin kapag na-monetize na ang channel mo. Siyempre, you must set up your Google AdSense account. Sa pag-set up ng AdSense account, dapat ay kompleto at tama yung mga impormasyon, lalo na yung address na ilalagay mo. Sa dating setup nga pala ng paglalagay ng advertisement sa mga videos mo, ikaw na may-ari ng YouTube channel noon ay ang siyang magde-decide kung saang part ng video mo ilalagay ang iyong mga ads. Kung sa unahan ba, sa gitna o dulo. Pero sa bagong policy ngayon ni YouTube, siya na mismo ang nagde-decide kung saang parte ng video mo ilalagay niya yung mga advertisement. Gaano karaming advertisement or anong klase ng advertisement ang ilalagay niya base sa pag-analyze niya sa klase ng viewers na meron ka. Isa pa marahil sa importanteng tanong na naglalaro sa isip nyo ay kung paano nga ba natatanggap ang payment kay YouTube. So after mo ma-verify ang Google AdSense account mo using your PIN, ay pwede ka na mag-fill up kay AdSense ng tungkol sa payment method na gusto mo. Meron kang dalawang options. It's either via check na matatanggap mo ang payment o kaya naman via wire transfer to your bank account. Sa ganang akin, ang pinili ko ay wire transfer via bank. So land bank ang account ko na siyang pinili ko sa pagtanggap ng aking payment mula kay YouTube. So makikita nyo dito sa transaction history na mayroong $100.44 na kinita ang ating channel at meron tong kaltas na tax na $1.35. Kaya ang sinad nila sa aking account ay $99.09. Sa kasalukuyan actually, ang palitan ng dollar sa land bank ay 55 pesos. So kung i-convert natin ang ating kinita kay YouTube from dollar to peso ay meron tayong 5,450 pesos. Pero syempre, hindi pa kasama doon yung ating wire transfer transaction fee. So yan ang hindi natin alam. Hindi pa natin nalalaman kung magkano ba talaga. Depende kasi sa klase ng bangko o sa bangko na ginagamit mo ang wire transfer transaction fee na china-charge nila. So bali mga kamaman sir, this is the fruit of my labor sa pag-create ng video content dito kay YouTube. So, bali 5,000 lang withdraw natin kanina dahil puro 1,000 peso bilang ang kaya niyang ilabas. So, iniwan natin yung butal doon sa ating ATM. So, that's it guys. Yan ang kinita natin kay YouTube kahit hindi tayo consistent sa pag-create ng videos. Well, actually, inabot din ng 3 years bago tayo ma-monetize dahil nga nung una ay libangan lang naman natin ang pag-vlog. Pero dahil na-monetize na tayo ngayon, ay sisikapin ulit nating magsipag sa pag-upload ng mga content natin. So siguro nagtataka kayo kung bakit ko sinasabi sa inyo ang lahat ng ito. It's not to brag, but simply because gusto kong i-share sa inyo tong experience ko nito sa pag-create ko ng channel ko until ito ay ma-monetize. And of course, makapag-inspire na rin ng iba pang mga small YouTube creators. Lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang na magsumuko o hintuan ang kanilang ginagawa. O kaya kung nagpaplano ka pa lang na mag-create ng sarili mong channel, at least nabigyan kita ng idea kung ano yung proseso na pagdadaanan mo dito. Totoong may earnings sa paggawa at pag-upload ng videos kay YouTube at nakadepende ang laki ng kikitain mo sa sipag na gagawin mo sa pag-create ng quality video content. Hanggang sa susunod po muli nating vlog, thank you sa pagsuporta at panonood. God bless us all! Bye-bye!